Kasi po ngayon maulan sa Pilipinas. Ngayon, ang sinisisi ng mamamayang Pilipino, hindi naman mamamayang Pilipino, ng mga DDS, DDS lang naman yan eh. Ang sinisisi ng mga DDS, mga kababayan, ay wala pong iba kundi si Presidente Marcos. Bakit? Samantalang doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ilan yung sinasabi nilang flood control na naipagawa nila? Kung hindi ho ako nagkakamali, 13,000 plus yung ipinagyayabang po ng dating Pangulong Duterte, ipinagmamayabang ng Duterte administration. Ngayon, nasaan yun? Bakit hindi gumagana? Sabi dito, 5 years infrastructure development highlights PRRD SONA. Department of Public Works and Highway DPWH in the past 5 years under his leadership of Secretary Mark Villar has implemented almost a threefold more project than any administration in the last 5 decades. Sandali lang. Kasama dito ba yung mga build? Kasama dito ba yung, ilan ba yung build na sinasabi? 120 na build, no? Pero, kakaunti lang yung nagawa, mga boss chief amo sir. Iilan lang yung mga nagawa. Ano po yun? Bakit yung mga flood control nung dating administrasyon ay hindi gumana? Bakit po kaya, mga bossing? Dahil ba iba na ang presidente? Si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente? Kaya ba? May expiration date? Kiss muna ng Ceresa Force? Oh, may expiration date yung kanilang mga proyekto? Tingin ko hindi naman ho, mga kababayan. At tingin ko, yung mga kagaya ng mga flood control na mga ganyan ho, mga bossing, ay aabot yan hanggang 40 years, 50 years, 60 years, mga ganun, no? Kung meron mang mga masira, ay dapat, ano lang po yan, ireretoke lang po, mga kababayan. Di ba? Pero bakit ganun? Nasaan na yung mga flood control na ipinagmamalaki? Na 13,000 daw yung flood control. At eto, si Chavit Singson, isa din no, mga kababayan, doon sa bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos at laging sinasabi, flood control, mga flood control ni Bongbong Marcos, etc., etc. Ayan ho. Ngayon, ito, ang nabibisto po ng mga vloggers. Sabi dito ni Benji Contreras, mga kababayan, flood control structure sa bayan ni Chavit Singson, ang Narbacan, Ilocos Sur. Masasabing substandard ang pagkagawa dahil nasira ng malakas na agos, no? Ng tubig baha. Kung sumunod sa espesifikasyon ang gumawa ng flood control structure na ito, hindi ito basta-basta masisira ng malakas na agos ng tubig baha. Totoo naman para saan ba kasi yung flood control? Di ba para sa tubig baha? Para kontrolin at para igawi kung saan ang daloy nung baha tapos masisira dahil sa baha. Anong kalukuhan na yun? Ano kaya ang masasabi ni Chavit Singson sa pagkasira ng flood control structure na ito? Marami daw substandard at ghost flood control project sa Ilocos Norte ayon kay Chavit, pero ito mismo sa bayan niya ang isa sa substandard na proyekto. At ipapakita ho natin, mga bossing. Ayan, Narbacan flood control. Ayan, Uscoop, Narbacan, Ilocos Sur, Uscooper Bea Dominguez. Date taken, August 9, 2026 mga kababayan. Tingnan nyo naman po. Baka kaya maingay itong si Chavit Singson, mga boss chief amo sir, sa kadahilanan na mahahagip at matatamaan din siya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na umuusisa, umiimbestiga at nagsisiyasat po doon sa mga korupsyon na nangyari sa mga kasalukuyang administrasyon. Sabi ni Lito Martinez, substandard ang gawa, pero ang nakupit, high standard daw po. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, dapat kasuhan na rin yan si Chavit Singson. Ang tingin ko mga kababayan, kay Chavit, may mga kaso na No? May mga kaso na. Hinihintay na lang po at pinag-aaralan maigi kung aakyat po ba or hindi tutuloy yung kaso.
ni Boss Chavit Singson. Pero ang nakikita ko po dyan, mga bossing, ay matutuluyan po. Kaya nga, nakita nyo yung mga mga pa ano tawag diyan, mga parali-rally ho nila, mga kababayan. Yung mga parali-rally ho nila, mga Boss G Pamo, sir, kung maalala nyo po, di ba? Laging present po si Chavit Singson sa mga rally nila. Baka siya nagpopondo. Baka siya sa kanya din galing yung mga hakot. Kung makikita niyo po yung mga rally, mga bossing, Chief Amo, sir, bumabalandra po doon yung mga bus ni Chavit Singson na may malaking pagmumukha niya. Di ba? Yun yata yung humahatak, humahakot, kumukuha noon pong mga tatao para magmukhang maraming tao doon sa kanilang mga rally. Pero kahit po anong gawa nilang hakot, mga bossing, wala eh. Kahit anong gawin po nilang hakot, mga kababayan, wala po. Yun at yun na lang po ang mga pumupunta. Bakit po? Kasi bistado na sila. Alam na kung ano yung mga agenda at kung bakit sila mga nagrarally-rally. Dahil po natatakot sila na magpatuloy ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos at sila po ay mayari at sila po, mga kababayan, ay makasuhan at makulong din po. Alan Peter Cayetano, isa din po sa napakaingay. No? Na laging nagsasabi, ito, ayaw ihinto yung mga, bakit ihininto yung mga flood control? O, ayan po, tuloy-tuloy ang ang pag-iimbestiga sa mga flood control. Yun nga lang po, sa side ni Alan Peter Cayetano, malungkot siya, mga bossing. Bakit? Siya na po yung naiimbestigahan eh. Nasisilip, nakikita na po yung 11.4 billion. 11.4 billion pag pinagsama mo yung insertion nung mga Cayetano. At ang sinasabi, halos lagpas kalahati doon sa 11.4 billion ay insertion ni Alan Peter Cayetano at karamihan ay nandoon sa Taguig. Problema, bakit ganun hanggang ngayon? Ganun pa din ang Taguig. Di ba? Bakit to ganun hanggang ngayon, ganun pa din po ang Taguig? Habang nagsasalita si Alan Peter Cayetano na babahain daw po na sa katotohanan, ito pong si Senador Ping Lacson. Habang nagsasalita po siya, pinapakita naman po ng ating mga netizen yung mga baha na nangyayari doon sa Taguig. Nabuking ang bilyon nilang magkapatid. Hindi naman po masama ang insertion, mga kababayan. In fairness naman sa mga Cayetanos. Kaya lang, ang sinasabi kasi, eto, papakita ko ho sa inyo yan, mga boss. No? Hindi ho masama ang insertion kung nailagay ba ng tama, kung naiayos ba, kung talaga bang naitayo yung istruktura. Pero kung walang nangyari ho, mga boss Chief Amo, sir, at walang tumayo na istruktura, nako, yun ang masama ho, mga kababayan.